Nagsisimula ang kwento nang magising si Haruhito sa isang kakaibang lugar. Siya ay lubos na nalilito at ang mga tao na nakatayo sa linya sa harap niya ay nagrereklamo tungkol sa pagiging patay. Iniisip ni Haruhito kung paano siya papunta sa skiing kasama ang ilan sa kanyang mga katrabaho. Nagtataka siya kung nagkaroon ng aksidente ang bus na sinasakyan nila dahil malabo ang kanyang mga alaala tungkol sa nangyari. Habang tinitingnan ang paligid, nagsisimula siyang magtaka kung lahat ng nakatayo sa linya kasama niya ay talagang patay. Napansin pa niya ang kanyang boss mula sa kanilang bayan at ang pangalan nito ay Igarashi. Si Jess at isang gabay ay nagsimulang tawagin ang lahat ayon sa pagkakasunod-sunod at sinasabi siya na magpatuloy ng mahinahon. Nang dumating ang pagkakataon ni Haruhito, ibinibigay ng gabay sa kanya ang isang lisensya at nagbibigay ng ilang mga tagubilin. Sinabi niya na kapag siya ay nakarating na, dapat siyang pumunta sa guild muna at pumili ng kanyang trabaho. Hindi naiintindihan ni Haruhito kung ano ang guild, ngunit agad siyang ipinadala ng gabay sa kanyang bagong mundo bago siya makapagtanong. Habang siya ay na-teleport, tinanggap siya ng gabay sa bansa ng Labyrinth at sinabi na sisimulan na niya ang kanyang bagong buhay. Ang unang destinasyon ni Haruhito sa bagong mundong ito ay ang guild, tulad ng sinabi ng gabay sa kanya. Sa loob, napansin niya ang isang babae na sigurado siyang nakasakay sa bus kasama niya sa kanyang lumang mundo. Isang receptionist na nagngangalang Luisa ang tumutulong. Ang babae at inihayag na ang pangalan niya ay Suzuna. Pinuri ni Luisa si Suzuna dahil tinanggap ang kanyang kahilingan na maging isang pari ng dambana matapos suriin ang kanyang kakayahan. Habang masayang umaalis si Suzuna, nakasalubong niya ang isa pang batang babae na nagngangalang Ilidia. Ayaw ni Suzuna ng gulo, kaya't sinabi niyang bago siya dito. Alam na ni Ilidia yon dahil ang sinumang nagparehistro sa guild na ito ay isang baguhan na bagong muling isinilang dito. Ipinaliwanag ni Ilidia na naghahanap siya ng isang tao na may rearguard job dahil hindi gaanong maganda ang bahagi ng kanyang vanguard job. Inamin niya na maaaring mahirap para sa isang baguhan na makipagtulungan, ngunit sinabi niyang na ang pagsali sa isang partido ay mabilis na nagpapataas ng antas ng mga tao. Si Ilidia ay may magandang reputasyon, kaya't nagsimula ang mga tao sa paligid na magchismis tungkol sa kung paano siya muling nagre-recruit ng mga tao. Nakiusap si Ilidia kay Suzuna na bumuo ng partido kasama siya at nagulat si Suzuna. May ilang tao na nagtuturo na palaging sinusubukan ni Ilidia na mag-recruit ng mga tao at nagtataka sila kung gaano katagal tatagal ang pagkakataong ito. Sinasabi nila na kahit gaano pa kalakas si Ilidia, palaging nauuwi ito sa parehong paraan dahil sa isang bagay tungkol sa kanya. Narinig ni Arahito ang kanilang usapan at nagtataka siya kung ano ang bagay na yon. Lahat ay tumatawa kay Ilidia, ngunit pinahanga ni Suzuna ang lahat. Sa pagtanggap sa imbitasyon ni Ilidia, labis na natutuwa si Ilidia nang marinig ito, kaya't pumunta sila upang uminom ng tsaa bilang pagdiriwang. Napansin ni Luisa na may unregistered na lisensya si Arahito, kaya tinawag niya ito upang simulan siya. Ipinaliwanag ni Luisa na tanging ang mga taong nagparehistro bilang mga seeker ang pinapayagang pumasok sa mga labirinto sa bansang ito. Bago magparehistro, tinanong ni Arahito si Luisa kung ano talaga ang lugar na tinatawag na Labyrinth Country. Ipinaliwanag niya na ito ay isang bansa na tahanan lamang ng mga seeker na nag-explore ng mga labirinto at ng mga taong sumusuporta sa kanila. Ang mga tao na ang mga kaluluwa ay muling isinilang sa lugar na ito ay nagsisimula ng kanilang bagong buhay dito bilang mga naghahanap, katulad ni Arahito. Nang marinig ang lahat ng ito, napagtanto ni Arahito na talagang namatay siya sa kanyang dating mundo. Bigla siyang nakaramdam ng sakit ng ulo, kaya nag-aalala si Luisa na maaaring magulo ang kanyang mga alaala mula sa muling pagsilang. Humingi siya ng paumanhin sa mabilis na pagpapaliwanag at nag-alok ng isang manggagamot, ngunit sinabi ni Arahito na ayos lang siya. Handang-handa na siyang magsimula sa pamamagitan ng pagrerehistro ng kanyang lisensya. Itinuro ni Luisa na blanko ang linya para sa trabaho sa kanyang lisensya, kaya kailangan niyang punan ito. Maaari siyang magsulat ng kahit anong trabaho. Iniisip niyang siya ay angkop para dito o ang isa na pinakanais niyang subukan. Nagulat si Arahito na hindi siya pumipili mula sa isang nakatakdang listahan, kaya ipinaliwanag ni Luisa kung bakit ganito ang sistema. Ang mga tao ay muling isinilang dito na may iba't ibang pinagmulan, kaya pinapayagan ng sistemang ito silang mas mapakinabangan yon. Alam ni Arahito kung gaano kahalaga ang desisyong ito, kaya't kumuha siya ng sandali.
Iniisip niya kung ang kakayahan niyang makakuha ng trabaho na mataas ang demand ay magtatakda kung siya ay magsisimula ng maayos o hindi. Naalala niya ang kanyang dating buhay kung saan siya ay labis na pinagtatrabahuhan araw-araw ng kanyang mas batang boss na elite. Ang boss na yun ay si Igarashi, at iniisip ni Arahito kung paano ang kanyang buhay sa trabaho noon ay basically impyerno. Palagi niyang gustong marinig ang lahat ng ideya niya para maangkin ang mga ito. Ngayon na nasa ibang mundo na si Arahito, sinasabi niyang sa wakas ay malaya na siya mula sa mga tanikala ng kumpanyang yun. Hindi na siya kailangang magtrabaho sa ilalim ng isang makapangyarihang babaeng karera, kaya gusto lang niya ng maganda at simpleng buhay. Hindi maaring maging mas masaya si Arahito, ngunit siya ay natatakot nang marinig ang boses ni Igarashi. Ipinaliwanag niya na namatay siya sa kanilang bayan tulad ng ginawa niya at ngayon pareho silang magsisimula ng bagong buhay dito. Ang lahat sa paligid ay nagpaparamdam sa kanya na parang nasa isang cosplay convention siya at halos hindi niya maisip na totoo ito. Sinasabi niyang hindi pa talaga ito tumatama sa kanya. Naisip na kailangan niyang makipaglaban sa mga halimaw dito. Nagulat si Arahito sa pagbanggit ng mga halimaw, kaya't ipinaliwanag niya na ang pakikipaglaban sa mga halimaw ay isa sa mga pangunahing trabaho ng mga tao dito. Ang trabaho ng isang tao at kung sino ang kasama nila ay talagang usaping buhay at kamatayan sa bansa ng labirinto. Napansin ni Igarashi na hindi pa pumili si Arahito ng trabaho. Sinabi niya na magiging maganda kung makakakuha siya ng trabaho na magbibigay sa kanya ng taong matatakbuhan kung sakaling kailanganin niya ng tulong. Agad na nagbago ang paksa ng ating bayani at nagtataka siya kung anong trabaho ang pinili niya. Naging mahiyain si Igarashi sandali habang siya itinuturo na hindi na sila boss at subordinate. Tinatawag siya ni Arahito na chief mula nang dumating sila dito at gusto niyang sabihin sa kanya na itigil na yon. Nais sana niyang sabihin na maaari siyang tawagin sa kanyang pangalan ngunit nahihiya siya. Sa halip, ibinunyag niya na ang kanyang trabaho ay Valkyrie. Pinapayagan siyang gumamit ng sword spears at kahit ilang espiritu magic. Humanga si Arahito at sinabi ni Igarashi na sa tingin niya, makakatulong ang kakayahang gumawa ng maraming bagay para makasurvive. Itinuturo niya sa ating bayani na dapat hati-hatiin ang mga tungkulin sa party upang maiwasan ang pagkakaroon ng dalawang tao na may parehong trabaho. Nagpasalamat si Arahito sa kanya para sa aralin at nagpasya siyang pumili ng isang bagay na kapaki-pakinabang para sa kanyang mga magiging kasama sa grupo. Nagtataka si Igarashi kung iniisip na ba niyang gumawa ng isang grupo kaya't naguguluhan si Arahito. Binago niya ulit ang paksa at nais na lang niyang batiin siya ng swerte. Sinabi niya na dapat silang magkita muli sa ibang lugar kung pareho silang makakaligtas sa mundong ito. Mukhang nadismaya si Igarashi nang ipalagay niyang ayaw ni Arahito na makipaggrupo sa kanya kaya't binago niya ang tono. Simple lang niyang sinabi na dapat siyang magmadali at makahanap ng sarili niyang mga kasama sa grupo. Umalis siyang may kalungkutan at naiisip ni Arahito kung paano siya ay hindi mukhang kanyang karaniwang sarili. Alam ni Luisa na hindi pa siya handang pumili ng trabaho kaya't ipinaliwanag niya ito ng kaunti pa. Ipinahayag niya na ang trabaho ng isang seeker ay direktang nakakaapekto sa tinatawag na contribution points. Ang pagdadala ng mga bihirang kayamanan, pagtalo sa malalakas na halimaw, at pag-save ng buhay ng isang kasama ay nagkakaloob sa isang tao ng mga puntong ito. Ang bilang ng puntong mayroon ng isang tao ay nagtatakda ng kanilang lugar sa hierarkiya ng seeker sa buong bansa ng labyrinth. Lahat ng aktibidad ng isang tao sa loob ng labyrinth ay naitatala at ipinapakita sa isang pahina sa guild. Ang hierarkiyang ito ang nagtatakda ng katayuan ng isang tao ayon, kasama ang pagkain, tirahan, at damit na talagang natatanggap nila. Ipinahayag ni Luisa na ang mga tao sa pinakababa ay minsang kailangang mamuhay sa mga stabyul. Nagulat si Arahito nang marinig ito at mas gugustuhin niyang iwasan ang mapunta sa pinakababa. Nagtataka si Arahito kung mataas ang demand para sa mga rearguard na trabaho at kinumpirma ni Luisa na sila ay mahalaga sa anumang grupo. Gayunpaman, nagbigay siya ng babala na ang mga rearguard ay may mas mababang tibay at depensa kumpara sa mga vanguard at midguard na trabaho na nakikipaglaban ng malapitan. Nangangahulugan nito na marami sa kanila ang hindi nagtatagal kaya palaging may demand para sa kanila. Naisip ni Arahito na ang isang trabaho sa rearguard ay maaaring maging magandang pagpipilian sa kabila ng mga panganib dahil palaging kailangan nito.
Ngayon, ang tunay na problema ay hindi siya sigurado kung aling trabaho sa rearguard ang pinakaangkop para sa kanya. Kaya't nagpasya siyang isulat na lamang ang salitang rearguard sa kanyang aplikasyon. Umaasa si Arahito na automatikong pipiliin ng sistema ang anumang trabaho sa rearguard na talagang bagay para sa kanya. Nang isulat niya ito, nagsimulang kumikislap ang papel at kahit si Luisa ay nalilito sa nangyari. Tumingin siya at nagtataka kung ano nga ba ang isinulat ni Arahito. Maliwanag na may kakaiba, ngunit hindi ito binanggit ni Luisa. Simple lang siyang bumati sa ating bayani dahil tinanggap ang kanyang kahilingan. Nagtataka pa rin si Arahito at iniisip kung anong trabaho ang nakuha niya. Sabi ni Luisa, rearguard, pero sa isang dahilan, hindi siya sigurado. Nang ang card ay nagliwanag, nagbago ang wika na sinulat ni Arahito. Hindi alam ni Luisa kung anong wika ito at wala pa siyang nakita na katulad nito dati. Karaniwan, anumang isinusulat ng isang seeker ay nananatili sa ganoong anyo. Gayunpaman, kapag ito ay isang trabaho na walang katulad, maaaring mangyari ang kakaiba. Pinaalalahanan niya si Arahito na maaaring mahirapan siya na bumubuo ng isang grupo. Si Luisa ay nakakaramdam ng bahagyang pananabik sa pagbibigay sa kanya ng masamang payo kaya't nagpasya siyang gumawa ng ilang espesyal na hakbang para sa kanya. Ibinigay niya kay Arahito ang ilang tiket para sa mga bayarang mandirigma na maaari niyang gamitin hanggang makilala niya ang kanyang sariling mga kakayahan at lakas sa trabaho. Sa labas, tinitingnan ni Arahito ang mga kasanayang maaari niyang makuha at may ilang iba't ibang pagpipilian. Ang suporta sa depensa ay nagpapababa ng pinsala sa mga kasapi ng grupo sa harapan niya habang ang suporta sa atake ay nagdadagdag ng pinsala sa kanilang mga atake. Ang suporta sa pagbawi ay nagbabalik ng sigla sa kanyang mga kasamahan sa unahan habang ang rearview ay nagpapalawak ng kanyang pananaw upang masakop ang likuran. Si Arahito, naisip niya na makakakuha siya ng karagdagang kaalaman. Habang naglalakad siya, inilalagay niya ang kanyang unang punto sa suporta sa depensa. Napansin ni Arahito na walang mga pagbabago at naisip niyang mas marami siyang matutunan kapag sumali siya sa isang grupo. Iyon lamang ang paraan na malalaman niya kung siya ay nagkamali ng pagpili o kung magiging maayos ang mga bagay. Ang ating bayani ay pumunta sa tanggapan ng mga mercenary kung saan nakilala niya ang assistant manager na si Leila. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga tiket upang kumuha ng isang mercenary at ipinaliwanag ni Leila na ang dalawang tiket ay makakakuha sa kanya ng isang demi-human. Mas gusto ni Arahito ang isang vanguard na kayang gumamit ng kalasag ngunit ipinaliwanag ni Leila na ang natitira lamang ay isang babaeng lizardman. Sinabi niya na ang lizardman na ito ay isang rogue na kayang gumamit ng karamihan sa kagamitan at may suot na leather buckler. Dapat siyang maging kapaki-pakinabang sa unang palapag ng labyrinth na kanyang pupuntahan, na tinatawag na larangan ng bukang liwayway. Iniisip ito ni Arahito at nagpasya siyang simulan ng kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagsubok sa antas ng suporta sa depensa isa sa ilang mahihinang halimaw. Lumingon siya kay Leila at sinabi niyang nais niyang kunin ang lalaki na butiki. Pumunta si Leila para kunin siya at inisip ni Arahito kung ano ang magiging hitsura nito. Inisip niya ang isang nakakatakot na halimaw ngunit nagulat siya nang lumabas itong isang normal na batang babae. Ipinaliwanag ni Leila na ang pangalan niya ay Thorsia. Sinabi ni Arahito na parang tao siya ngunit ibinulgar ni Leila na dati siyang tao. Ang demi-human ay isang tao, nagiging pagkatapos mapatay ng isang halimaw sa loob ng isang labirinto. Ito ang bahagi ng dahilan kung bakit palaging sinasabi ng mga tao na ang mga patay ay hindi maibabalik sa buhay sa lupain ng labirinto. Kung ang pagbabagong ito ay maaaring baligtarin, ang isang demi-human ay makakabalik sa kanilang orihinal na anyo. Nagtataka si Arahito kung bakit siya tinatreto bilang isang lalaking butiki at ipinaliwanag ni Leila ang ilang nakakabahalang bagay tungkol sa mga demi-human. Una sa lahat, hindi katulad ng mga normal na tao, hindi ilegal na lagyan ng tatak ng alipin ang mga demi-human. Bukod dito, wala ring sino man ang makapag-usap sa kanila. Ipinaliwanag niya pagkatapos na maaari lamang silang kumilos ayon sa mga utos na ibinibigay sa kanila ngunit lumalaban pa rin sila ng likas kapag nagsimula ang labanan. Iniisip ni Arahito kung paano niya hindi ito nakita na darating ngunit mainit siyang nagpapakilala sa kanyang bagong kasama. Si Thorsia ay hindi nagsasalita ngunit nakipagkamay siya. Habang naglalakad sila sa labas, makikita natin na bumili ang ating bayani ng panghampas.
Iniisip niya kung paano siya sa wakas ay may armas at isang kasama kaya't unti-unti na siyang nakakaramdam na parang tunay na tagahanap. Ngunit nakakaramdam siya ng kaunting pagkabahala tungkol sa pagpapalaban sa isang batang babae tulad ni Thorsia kaya't balak niyang panatilihin. Mga bagay na madali ngayon. Ang plano niya ay makahanap ng ilang mahihinang halimaw, subukan ang kanyang mga kakayahan, at pagkatapos ay tapusin ang araw ng maaga. Sa wakas, nakarating sila sa unang labirinto na tinatawag na Field of Dawn. Doon ay nakatagpo sila ng isang lalaki na nagngangalang Rybolt at ang kanyang grupo. Napansin nila na si Arahito ay hapon tulad ng Valkyrie sa huling grupo na kanilang nakita. Napagtanto ni Arahito na pinag-uusapan nila si Igarashi, ibig sabihin ay nagbuo siya ng sarili niyang grupo. Nagpakilala si Rybolt at ipinaliwanag na kumikita siya sa pag-rescue ng mga taong hindi na makagalaw sa loob ng mga labirinto. Si Arahito pagkatapos ay nagpakilala at nagtataka kung ang mga labirinto ay talagang mapanganib dahil kailangan ni Rybolt na iligtas ang mga tao mula rito. Sinabi ni Rybolt na hindi naman ito masyadong masama basta't hindi humaharap ang isang tao sa mga kaaway na hindi niya kayang labanan. Napagpasyahan ni Rybolt na dahil may kasama si Arahito na isang mercenary, dapat ay okay siya basta't manatili siya sa pakikipaglaban sa mga mababang antas ng halimaw. Gayunpaman, binalaan niya ito na mag-ingat sa mga halimaw na may pangalan dahil ang sinumang baguhan na lalaban dito ay tiyak na mamamatay. Sinabi niya kay Arahito na tumakbo ng diretso palabas ng dungeon kung sakaling makakita siya ng isa. Nagpasalamat si Arahito sa kanya para sa mahalagang aral at si Rybolt. Sinasabi na tawagan ng kanyang grupo kung siya ay mapapahamak. Madalas silang nagbabantay sa mga labirinto ngunit hindi sila maaaring nasa loob nito ng buong oras upang tulungan ang lahat, ngunit gagawin nila ang kanilang makakaya kung tatawagin siya. Lumingon si Arahito kay Thorsia at sinabi niyang oras na para pumasok. Nang pumasok sila, nagulat si Arahito nang makita niyang parang isang bukirin ito. Sa kalaunan, isang kakaibang nilalang ang lumitaw sa harap nila at nagtataka si Arahito kung ito ba ay isang uri ng monster na parang bulak. Ang kanyang lisensya ay nagtutukoy dito bilang isang level 1 cotton ball at naghahanda si Thorsia para sa laban. Ang bagay, nagsimula ng umikot at nagtataka si Arahito kung isa ito sa mga halimaw na binalaan siya ni Rybolt. Inatake ng cotton ball ang ating bayani ngunit walang pag-aalinlangan itong hinarang ni Thorsia. Nagulat si Arahito dahil hindi niya akalain na ganito kalakas ang tama nito sa antas isa. Sinabi ni Arahito na dapat silang tumakas ngunit hindi nakikinig si Thorsia. Napansin niyang puno siya ng sugat at sa hindi malamang dahilan, unti-unting nauubos ang kanyang buhay. Sinalakay sila ng nilalang kaya't sinubukan ni Arahito na sabihan si Thorsia na umalis, ngunit siya ay humakbang papasok upang protektahan siya sa halip. Maliwanag na siya ay nakakakuha ng nasaktan habang ang kanyang HP ay mabilis na bumababa sa 0. Nagtataka si Arahito kung ano ang ginagawa niya sa pagpapahintulot sa isang batang babae na protektahan siya. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay ngunit hindi siya sigurado kung ano ang magagawa niya bilang rear guard. Nang biglang maalala niya ang kanyang defense support skill. Binabawasan nito ang pinsala sa mga kasamahan sa harap niya ng 10 puntos kaya't ginamit niya ito kay Thorsia. Perpekto ang kanyang timing at nahuli si Thorsia nang lumitaw ang isang hadlang sa harap niya. Sinabi ni Arahito kay Thorsia na gumawa ng hakbang kaagad pagkatapos niyang barilin ang halimaw. Tinamaan niya ito gamit ang kanyang tirador at sinundan ito ni Thorsia ng isang atake. Natuwa si Arahito nang makita niyang nanalo sila, ngunit si Thorsia ay labis na sugatan. Nakaramdam siya ng labis na pagkalungkot at nais niyang sana ay ginamit niya ang kanyang kakayahan ng mas maaga. Sa tingin niya, dapat silang umalis sa piitan upang makapagpagaling siya, ngunit ayaw ni Thorsia. Humingi ng tawad si Arahito sa kanya at inamin na hindi niya ito seryosong tiningnan. Ang mamatay sa isang laban na ganoon ay hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan, ngunit ngayon ay nauunawaan na niya ang panganib. Pinasalamatan niya si Thorsia sa pagprotekta sa kanya at nangako siyang gagawin ang kanyang bahagi upang protektahan siya mula ngayon. Nang bigla, narinig nila ang isang sigaw mula sa malayo. Pumunta sila upang alamin kung ano yun. Ay nagulat si Arahito nang malaman na ito ay isang Garashi. Mukhang nakikipaglaban ang kanyang grupo sa isang bagay kaya't siya at si Thorsia ay nagmadaling tumulong.
Ang mga adventurer ay nakatagpo ng isang pulang halimaw at nagtatanong sila kung ano ang ginagawa ng isang pangalan na halimaw dito. Nagulat si Arahito nang mapagtanto niyang isa ito sa mga halimaw na sinabi ni Raybold na dapat nilang takasan. Ang halimaw na tinatawag na pulang mukha ay umatak, at tinawag ng ating bayani ang isang Garashi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, imbes na makipaglaban, ginamit ng Garashi ang Mirage Step upang iligtas ang kanyang mga kaibigan at iwasan ang atake. Humanga si Arahito at siya, nagtataka kung ito ay isang kakayahan ng Valkyrie. Isang lalaking nagngangalang Boldwick ang labis na nasugatan at sumisigaw siya na ayaw niyang mawala ang kanyang buhay. Sinabi niya na hindi siya makakapagtagal dito at humugot siya ng isang return scroll. Ang item na ito ay agad na nagpapahintulot sa gumagamit at sa kanilang grupo na umalis sa isang labirinto ngunit binabawasan nito ang kanilang mga kontribusyon na puntos. Ginamit ni Boldwick ito at nakatakas siya kasama ang kanyang grupo. Ngunit si Arahito ay natatakot nang makita niyang naiwan si Chief Igarashi. Dito niya napagtanto na hindi pala siya kasali sa grupong yun. Sinabi ni Arahito kay Igarashi na tumakbo dahil sila ni Thorsia ay maaari kunin. Tumanggi ang isang Garashi at sinabing tumakbo na lang sila dahil hindi niya kayang matalo dito. Inatake ni Arahito ang halimaw upang makuha ang atensyon nito ngunit hindi ito pinayagan ni Igarashi. Inatake din niya ito at sinabi na siya ang dapat nitong labanan. Nagtagumpay ito dahil nagmadali ang halimaw upang atakihin siya. Alam ni Arahito na masyado nang mababa ang kanyang lakas upang muling mag-activate ng Mirage Step dahil naghahanda na siyang umatake. Iwasan ng pulang mukha ang kanyang atake at muling nag-charge. Desperadong sinubukan ni Arahito na gumamit ng defense support upang protektahan siya ngunit sa isang dahilan, hindi ito nagtagumpay. Nagtatrabaho. Ang halimaw ay umatake sa kanya at pagkatapos ay inatake nito si Arahito. Si Thorsia ay tumalon sa harap ng atake at sinubukan ni Arahito na gumamit muli ng suporta sa depensa. Gumagana ito sa pagkakataong ito kaya napagtanto ni Arahito na ang suporta sa depensa ay epektibo lamang sa mga kasapi ng grupo. Tumingin siya kay Igarashi at siya'y natigilan nang makita niyang puno siya ng dugo. Nakaramdam si Arahito ng labis na kalungkutan dahil sana ay nagawa niyang protektahan siya kung nakasama niya siya noon pa man sa guild. Sa hindi inaasahang pagkakataon, humingi ng tawad si Igarashi dahil sa hindi pagiging kapaki-pakinabang at sinabi niyang tumakbo si Arahito. Sinabi ni Arahito na siya ang dapat humingi ng tawad. Naisip niya na may natutunan siya matapos gamitin ng suporta sa depensa. Nabawasan nito ang pinsala sa mga kasapi ng grupo ng 10 puntos at sa halimaw na ito, ganap nitong nahadlangan ang atake. Nagbigay ito kay Arahito ng ideya kung gaano ito kalakas kaya't nag-isip siya ng plano. Naisip niya ang kanyang kasanayan sa suporta sa atake at kung paano ito nagdadagdag ng 10 puntos na pinsala sa mga atake ng kanyang mga kasamahan sa harap niya. Nang biglang sumugod ang halimaw upang wakasan ang buhay ni Igarashi, sinabi ni Arahito kay Thorsia na kakailanganin niya ang tulong nito. Alam niyang hindi makakabawas ang kanyang mga atake sa halimaw na ito, ngunit ang mga atake ni Thorsia, na pinahusay ng kanyang suporta sa atake. Babasagin ito. Ibinigay ni Arahito ang buff kay Thorsia at sinira niya ang halimaw. Nasa masamang kalagayan si Igarashi kaya't sinabi ni Arahito kay Thorsia na tawagan si Raybold para sa tulong. Nakipag-ugnayan si Thorsia sa kanya at sinuri ni Arahito si Igarashi. Napansin niyang umabot na siya sa level 2, na nangangahulugang makakakuha siya ng suporta sa pag-recover. Na-unlock niya ito, ngunit kailangan niyang hilingin kay Garashi na sumali sa kanyang grupo upang magamit ito sa kanya. Umaasa siyang hindi siya naglalaro kaya't sumali siya at pagkatapos ay nawala ng malay. Ginamit ni Arahito ang kanyang kakayahan sa kanya at nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang nagsisimula na siyang makabawi. Inilagay ni Arahito ang natalong pulang mukha at nakita naming dumating si Raybold. Ang kalagayan ni Igarashi ay talagang masama kaya dinala siya agad sa isang manggagamot. Dumating ang 2 batang babae na nakita ni Arahito kanina at nagtataka sila kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Arahito na may lumabas na halimaw na may pangalan at malapit ito, pero nagawa nilang harapin ito. Nagtataka ang mga babae dahil ang pulang bola ng bulak ay kayang ganap na magpawala ng buong level 3 na grupo. Isa sa kanila ang humiling na malaman kung paano nila ito natalo, ngunit napagtanto niyang hindi maganda ang kanyang sinabi. Dati nang nakatrabaho ni Arahito ang mga batang ito.
At ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang Illydia at Suzuna. Nagtataka si Suzuna kung ano ang nangyari kay Igarashi dahil pareho silang nag-aalala para sa kanya. Sinabi ni Arahito na huwag mag-alala dahil bumalik na ang sigla ni Igarashi. Nagulat si Illydia dito sa simula, ngunit napagtanto niyang hindi maaaring totoo ang kanyang iniisip. Kung mayroong isang rearguard na sapat ang galing upang maibalik ang sigla ni Igarashi, malaking bagay iyon. Naalala ni Arahito mula sa kanyang nakita kay Illydia sa guild na nais niyang makipagtulungan sa isang talagang mahusay na rearguard. Kung ipapaliwanag niya ang kanyang trabaho sa kanya, pagkatapos ay maaari niyang anyayahan siyang sumama sa kanyang salo-salo. Maaaring magandang ideya ito, ngunit pinapaalalahanan ni Arahito ang kanyang sarili na ang kapakanan ni Igarashi ang nauuna. Sinabi niya lamang sa mga babae na kailangan niyang umalis at nagpaalam sila. Mamaya, humanga si Layla na nakipaglaban na si Arahito at nakabalik sa loob ng kalahating araw. Tinawag niya itong bayani at sinabi kay Teresia na iwanan ang sandatang ginamit niya sa manggagawa. Mukhang may nais sabihin si Teresia at nagtataka si Layla kung ano ito. Inilagay ni Teresia ang kanyang kamay sa dibdib ni Arahito, na nagulat sa lahat. Ipinahayag ni Layla na talagang nagustuhan ni Teresia si Arahito. Naabala si Arahito, at nagtataka siya kung may paraan upang opisyal na idagdag ang isang mercenary sa isang grupo. Si Layla ang nagulat ngayon dahil pinag-uusapan niya si Teresia. Ivan revealed niya na nagkakahalaga ng 100 copper tickets para bumili ng mercenary. Karaniwan, sinasabi lamang niya ito sa mga taong kumukuha ng mga human mercenaries, ngunit nais niyang malaman ito ni Arahito. Napagtanto ni Arahito na hindi naman masama ang presyo kung magiging tunay na miyembro si Teresia ng kanyang grupo. Isang beses lang silang naghanap ng magkasama, ngunit ang pagtutulungan na nabuo niya kasama siya ay mahalaga na. Mamaya sa guild, nag-aalala si Luisa na baka masaktan si Arahito, ngunit itinuro niya na siya ay walang sugat. Gusto niyang makipag-usap sa kanya ng lihim kaya't pumunta sila sa ibang silid. Ipinakita ni Arahito ang pulang mukha na kanyang tinalo at tinalakay ni Luisa ang mga resulta ng kanyang unang paghahanap. Naalis niya ang pulang mukha, isang halimaw na may gantimpala, kaya't ang kanyang premyo ay 20 gintong barya. Nang makita ni Luisa ang kabuuan ng kanyang kontribusyon, labis siyang nagulat nang makita ang numerong 280. Sabi niya, sobrang kahanga-hanga ito dahil ang pinakamataas na nakuha niya bilang isang seeker ay 105 lamang. Kinailangan pa niyang patayin ang 50 cotton balls para umabot sa level 2, kaya't hindi ito kapanipaniwala. Tinanong ni Arahito tungkol sa isang estadistika na tinatawag na tiwala na nakikita sa kanyang lisensya. Ipinaliwanag ni Luisa na kung ang isang naghahanap ay bumubuo ng maayos na relasyon sa ibang mga naghahanap ay makikita sa kanilang mga puntos ng kontribusyon. Karaniwan, ang tiwala ay hindi maaaring sukatin. Ngunit ang isang lisensya ay nag-uuri at sumusukat dito batay sa kondisyon ng iyong mga kasama sa grupo. Ang rate ng pagtaas ng tiwala ng isang naghahanap ay nakakaapekto rin sa kanilang mga puntos ng kontribusyon, ngunit bihira itong umabot ng higit sa 5 sa isang paghahanap. Nagtataka si Luisa dahil si Arahito ay may 50. Nag-iisip siya kung gaano kalapit si Arahito sa kanyang kasamang grupo. Napagtanto ni Arahito na ito, siguro yun ang dahilan kung bakit kumikilos si Thorsia ng ganun kanina. Napag-isip-isip niya ang isang bagay na kanyang natanto. Upang mas mapakinabangan ang kanyang mga kapangyarihan sa rearguard, kailangan niya ng napakagandang relasyon sa kanyang vanguard at midguard. Ibig sabihin, habang sinusuportahan niya sila, magiging labis silang mahuhumaling sa kanya. Nagpanik si Arahito nang mapagtanto niyang ang kanilang matinding damdamin para sa kanya ay maaaring maging isang talagang masamang bagay. Itinuro ni Luisa na ang tiwala ay kadalasang hindi tumataas sa isang demi-human, kaya't mas kahanga-hanga ang kanyang bilang. Idineklara niya na ang kanyang bago at di kilalang trabaho ay maaaring maging pinakamakapangyarihang rearguard job sa buong mundo. Maingat na itinatanggi ito ni Arahito, ngunit humihiling siya kay Luisa na huwag ipaalam ito sa sinuman. Nauunawaan niya dahil kung kumalat ang balita, maraming tao ang maaaring subukang samantalahin siya. Pagkatapos ay ibinulgar ni Luisa na ang kanyang kasalukuyang pangkalahatang ranggo ay kaunti sa 137,000. Ito ay sa lahat ng mga naghahanap sa buong mundo. Siya rin ay ika-1124 sa Distrito 8. Mayroong 3,000 na naghahanap dito,
na nangangahulugang si Arahito ay nasa itaas na kalahati. Ito ay nagkwalipika sa kanya para sa panunuluyan sa isang suite, at hindi makapaniwala ang ating bayani. Sinabi ni Luisa na sinabi sa kanya na nagising na si Igarashi. Binisita siya ni Arahito, at pinasalamatan siya ni Chief Igarashi dahil akala niya ay wala na siyang pag-asa. Nagbigay siya ng babala na malamang ay mag-aagawan ng mga mataas na ranggo sa kanya kapag nalaman nila ang kanyang mga nagawa. Natalo niya ang isang kilalang halimaw, at mabilis siyang umakyat sa ranggo. Mahigpit ang pagtingin ni Igarashi sa sarili dahil siya ay no-knockout at kinailangan pang iligtas. Wala siyang nakuha kahit isang kontribusyon, at inamin niyang pumili lang siya ng trabahong mukhang cool para sa kanya. Para lalo pang lumala, hindi pa niya mahanap ang sinuman na gusto sanang makasama siya. Akala niya ay kaya niyang mag-isa, pero talagang nabigo siya. Pero nagulat si Arahito nang sabihin niyang ang ganda ng kanyang itsura nang makita siyang nasa panganib at hindi tumakbo palayo. Nagbigay ito sa kanya ng inspirasyon, at mapagpakumbabang sinabi na swerte lang na napatay niya ang halimaw. Nang mga sandaling yon, tinanong ni Arahito kung nais ba niyang opisyal na sumali sa kanyang grupo. Kung sakaling isipin niyang hindi siya karapat-dapat makasama, maaari siyang umalis anumang oras. Nadismaya si Arahito nang siya'y lumingon palayo, ngunit hindi ito kung ano ang iniisip niya. Itinuro ni Igarashi na nailigtas niya ang kanyang buhay, at pagkatapos ay pinakalma siya pagkatapos. Sabi niya na hindi siya yung klase ng taluna na tatanggihan siya pagkatapos ng lahat ng yon. Tinanggap ni Igarashi ang kanyang alok, at sinabi niya na pwede na siyang tumigil sa pagtawag sa kanya bilang chief. Tinawag lang siya nito sa kanyang pangalan, at sinabi niyang inaasahan niyang makatrabaho siya. Mamaya, nagtataka si Igarashi kung talagang ayos lang kay Arahito na manatili siya sa bahay nito habang nag-aayos. Wala siyang pakialam dito, kaya tinanggap niya ang napakabait na alok nito. Nag-shopping sila sa daan pauwi, at nagulat si Arahito sa mga damit na tinitingnan ni Igarashi. Nakita lang niya itong nakasuot ng mga suit dahil hindi pa sila nagkikita sa labas ng opisina. Sa katunayan, hindi pa sila kailanman nag-usap tungkol sa anumang bagay maliban sa trabaho, kaya't medyo nakakahiya ito para kay Igarashi. Habang nagpapatuloy ang kanilang araw, unti-unti siyang nagbubukas sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa kanyang nakaraan. Sobrang kontrolado ng kanyang mga magulang, at wala siyang boses sa sarili niyang buhay. Sa huli, nakatanggap siya ng alok na kasal mula sa isa sa mga kliyente ng kanyang ama, at napagtanto niyang hindi na niya kayang hayaan ang ibang tao na kontrolin ang kanyang buhay. Kaya't nagsikap siyang itaguyod ang kanyang karera ng mag-isa. Nagtrabaho siya ng masigasig araw-araw upang makamit ang isang antas kung saan hindi na magkakaroon ng boses ang kanyang mga magulang. Ang ating mga bayani ay nagpunta upang uminom ng magkasama sa unang pagkakataon, at iniisip ni Arahito ang sinabi niya. Napagtanto niya na ganito siya dahil sinusubukan niyang protektahan ang kanyang sariling buhay. Nagulat si Igarashi nang sabihin niyang natutuwa siyang nakilala siya. Magkakasama sila sa isang salo-salo, kaya't mabuti na magkaroon ng matibay na pagkakaibigan. Habang kumakain sila, narinig ni Arahito ang ilang lalaki na nag-uusap tungkol sa isang tao na tinatawag na Death Sword. Ang taong ito ay si Illidia, at nahuli nito ang atensyon ng ating bayani. Narinig nila na kinuha ni Illidia ang isang baguhan upang maitaas ito hanggang maging isang bagay. Napagtanto din nila na dapat siyang tumakbo ng buong lakas dito matapos iwanan ng White Knight Brigade. Ibig sabihin, isang mataas na ranggong seeker tulad niya ay may dalang pasanin, at maaaring ito ay magandang pagkakataon para sa kanila. Isa sa mga lalaki ang nagsabi sa kanyang kaibigan na manahimik, at naging malinaw na mayroon silang masamang intensyon. Mamaya, nagpaalam sina Arahito at Igarashi ng magandang gabi, at sila'y umakyat na sa kama. Hindi mapigilan ni Igarashi na guluhin ang kanyang pahinga dahil gusto niyang matulog si Arahito na nakatalikod sa kanya. Sinabi ni Arahito na hindi niya ito napansin, at marahil ay lumingon siya habang natutulog. Humingi ng paumanhin si Igarashi dahil alam niyang kakaiba ito, ngunit nagdudulot ito sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Sa mga sandaling yon, napagtanto ni Igarashi kung ano talaga ang nangyayari. Tiningnan niya ang kanyang lisensya at nakita na ang lahat ng ito ay dulot ng kanyang rearguard skill na tinatawag na recovery support. Sa pagkakaayos ng mga kama, sila ay teknikal na kumikilos bilang vanguard at rearguard. Agad na humihingi ng tawad si Arahito at sinabing matutulog siya sa sala.
Doon, napagtanto niya na ang skill na ito ay nananatiling epektibo kahit wala sa laban, at nagdudulot ito kay Igarashi ng kakaibang pakiramdam. Hindi ito magiging mabuti, kaya kailangan niyang ilipat ang kanyang kama. Kinabukasan, ipinakilala ni Igarashi ang sarili kay Thorsia at pinasalamatan siya sa pagligtas sa kanya. Hindi nagsasalita si Thorsia tulad ng dati, kaya nagtataka si Igarashi kung may nasabi siyang mali. Sinabi ni Arahito na huwag mag-alala dahil ganito talaga si Thorsia. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, ipinaliwanag ni Arahito ang ilang mga pag-upgrade na nakuha nila. Nakakuha si Thorsia ng pulang buckler na nagpapababa ng pinsala mula sa apoy, at nakakuha si Igarashi ng scarf na pareho ang gamit. Tungkol kay Arahito, nakakuha siya ng slingshot na naging mas mahusay na sandata na tinatawag na blade shot. Ngayon na mayroon sila ng mga item na ito, idineklara ni Arahito na ang dalawang babae ay magiging kanyang vanguard. Sila ay tumalon sa laban, at ginamit ni Arahito ang suporta sa depensa upang tulungan si Igarashi na talunin ang isang halimaw. Ginamit niya ito muli at nakumpirma na umabot ito sa lahat ng miyembro ng kanyang grupo na nagsisilbing pangunahin. Nagpatuloy sila sa pakikipaglaban, at sa huli, tumingin si Arahito sa kanilang nagawa. Nawala nila ang 15 bola ng bulak at 3 poisoned spear bees. Talagang nasisiyahan si Arahito dahil pinatutunayan nito na ang kanyang grupo ay talagang mahusay. Sa wakas, nakarating sila sa pasukan ng ikalawang palapag ng labirinto. Kailangan lang nilang pumasok, ngunit iniisip ni Igarashi na mukhang nakakatakot ito. Isip ni Arahito na kailangan niya ng 100 tiket para maidagdag si Thorsia sa kanyang grupo. Gusto niyang gawin ito sa lalong madaling panahon kaya dapat silang makipaglaban sa mas malalakas na halimaw na nasa ikalawang palapag. Gayunpaman, may mga bulong-bulungan na may isang kilalang nilalang na lumalabas doon. Tinatawag itong Juggernaut, at sapat ang lakas nito upang talunin ang mga grupong nasa level 3 at 4. Ang grupo ni Arahito ay nasa level 2 pa lamang, kaya kung makatagpo sila nito, katapusan na nila yon. Sinabi niya sa mga babae na babalik na sila ngayon, ngunit bigla silang nakarinig ng sigaw. Wala silang oras para sayangin, kaya nagmadali sila patungo sa ikalawang palapag. Doon ay natagpuan nila si Illidia at Sesuna sa harap ng isang higanteng halimaw. Tinatawag itong Fanged Orc, at ito ay talagang mapanganib. Sinabi ni Illidia kay Sesuna na manatiling nakalayo, at inilabas niya ang kanyang Slash Reaper na atake. Naalis niya ang orc, ngunit nananatili pa rin ang mga mapanganib na bubuyog. Sinabi ni Arahito kina Igarashi at Thorsia na sila na ang bahala sa mga yon. Sinubukan ni Arahito na tamaan ng isa gamit ang kanyang panghampas, ngunit masyado itong malayo. Pagkatapos ay pinrotektahan niya si Thorsia upang makuha niya ang isa sa mga bubuyog. Gumamit si Igarashi ng Thunderbolt na atake, at siya mismo ang nakakuha sa isa pa. Tinutukan ni Arahito si Sesuna, at sinabi niyang ayos lang siya. Inamin niya na parang pinipigilan niya si Illidia, pero hindi ito sang-ayon. Itinuro niya na nakarating na si Sesuna sa puntong ito at natalo ang maraming cotton balls. Nang sandaling yon, naisip ni Arahito kung ano ang ginagawa nila. Upang matulungan si Sesuna na mabilis na umangat, pinaghati-hati nila ang kanilang grupo. Sa ganitong paraan, makakakuha si Illidia ng atensyon ng mga kalaban at may iwan kay Sesuna ang huling hampas. Hindi ito epektibo laban sa mga bubuyog, kaya iniisip ni Arahito na dapat silang tumutok sa ibang mga halimaw. Sinabi ni Illidia na hindi nila magagawa yon dahil wala silang oras. Kailangan ni Sesuna na maging kasing lakas niya sa lalong madaling panahon. Sabi niya na sa ganitong paraan, makakabalik siya agad. Naguguluhan ang ating bayani sa simula, ngunit naaalala niyang narinig ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanya. Napagtanto niya na ang nais niyang balikan ay ang White Knight Brigade. Nagtataka si Illidia dahil alam niya ito, at nakatitig siya sa kanya nang may hindi makapaniwalang ekspresyon. Sa kakaibang paraan, sinabi ni Illidia na mali siya, at tumatanggi siyang bumalik sa mga taong yon. Ang talagang nais niya ay makabalik at tulungan ang isang batang babae na nagngangalang Misaki. Si Misaki ay pinakamatalik na kaibigan ni Sesuna, at nakikita natin na siya ay nasa malaking panganib. Ipinaliwanag ni Sesuna na pinili ni Misaki ang gambler bilang kanyang trabaho dahil sa tingin niya ay may magandang kapalaran siya. Lahat ay maayos, ngunit nang kumuha siya ng isang kahon ng kayamanan na iniwan ng isang halimaw,
Sa kasamaang palad, ito ay naging bitag, at si Misaki ay na-teleport. Naniniwala si Illidia na ito ay isang floor warp trap, kaya dapat si Misaki ay nasa sahig na ito. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa kanya, kaya nais ni Illidia na mahanap siya sa lalong madaling panahon. Naisip ni Igarashi kung gaano siya kawalang pag-asa nang nag-iisa siya, kaya idineklara niyang kailangan nilang tumulong sa paghahanap sa kanya. Ayaw pa niyang isipin kung gaano kitakat si Misaki, kung siya ay makakasalubong ng isang halimaw ng mag-isa. Hindi pwedeng nakatayo lang si Igarashi dito na walang ginagawa, at sumasang-ayon si Arahito sa kanya. Tinanong niya si Illidia kung may iba pang grupo sa palapag na ito dahil nais din niyang humingi ng tulong sa kanila. Wala namang nakita si Illidia, ngunit pagkadating nila dito, parang may nagmamasid sa kanila. Napaka-strange nito para kay Igarashi, at nagtatanong siya kung bakit may nagmamasid sa mga tao na pumapasok sa ikalawang palapag. Pagkatapos ay kumuha si Arahito ng sandali upang pag-isipan ang kanilang sitwasyon. Mahirap makakuha ng tulong mula sa ibang grupo, ngunit kung sila ay maghihiwalay at may makasalubong na isang kawan ng mga halimaw, mas magiging masama iyon. Ang ating bayani ay nagulat sa lahat nang hilingin niyang sumama sina Illidia at Suzuna sa kanyang grupo pansamantala. Ipinaliwanag niya na siya ay isang rearguard, ngunit maaari lamang siyang tumulong sa mga tao na nasa kanyang grupo. Napagtanto ni Illidia na makakatulong ito kay Suzuna upang umangat sa mas mataas na antas ng ligtas, kaya't sinabi niya kay Suzuna na sumama sa kanila. Nagtataka si Suzuna kung ano ang gagawin niya, kaya't ipinaliwanag ni Illidia na maglalakbay siya ng mag-isa. Mas mataas ang kanyang antas kaysa sa kanila, kaya kung sasama siya sa kanilang grupo, mababawasan ang karanasan ng lahat. May isang tanong si Arahito, kaya't tinanong niya si Illidia tungkol sa isang bagay na sinabi niya sa guild. Sinabi niya na may bahagi ng pagiging tagapanguna na hindi maganda, at nagtataka siya kung may dapat silang malaman. Simple lang ang sinabi ni Illidia, na kung sasabihin niyang tumakbo, kailangan nilang iwan siya at tumakbo palayo. Iyon lang ang hinihiling niya sa kanila, kaya pumayag si Arahito. Uulitin ni Illidia na hindi siya sasama sa grupo ni Arahito, pero susundin niya ang kanyang mga utos. Maaari niyang kunin ang kahit anong makita niya, at kung kakailanganin niya ng pera, maaari siyang lumapit sa kanya. Pagkatapos ay formal na nagpakilala si Suzuna at ipinaliwanag na ang kanyang trabaho ay maging isang pari ng dambana. Nagtipon-tipon ang lahat, ngunit mayroong isang bagay na bumabagabag sa ating bayani. Kung si Illidia ay maglalakbay lamang kasama nila bilang bisita, hindi niya siya matutulungan kung siya ay mapapahamak. Sa sandaling yun, narinig nila ang isang tao na humihingi ng tulong, at alam ni Suzuna na si Misaki ito. Natagpuan nila si Misaki na nakatali sa harap ng isang grupo ng malalaking halimaw. May isa talagang napakalaki, at nagtataka lamang si Illidia kung ano ito. Ang bagay na ito ay napakatakot kaya't nawala ng malay si Misaki. Agad itong nakilala ni Arahito bilang ang Juggernaut na narinig niyang pinag-uusapan. Sinabi ni Illidia na hindi ito dapat nandito, kaya't may nagpadala nito dito. Ang sino man yun ay marahil nais silang alisin ang halimaw para sa kanila. Akala ni Arahito na ang mga lalaki na nakita niya sa bar ang mga yon, na nangangahulugang dapat silang nanunood sa kanila. Ipinahayag ni Illidia na wala nang ibang mahalaga dahil kailangan nilang talunin ang mga higanti kung gusto nilang iligtas si Misaki. Sinabi niya sa lahat na manatili sa likod, at nagmadali siyang pumasok ng mag-isa. Hindi niya pinansin si Arahito nang subukan itong pigilan siya, at ginamit niya ang kanyang kakayahan sa espada upang talunin ang bahagi ng hukbo. Namangha si Arahito sa kanyang atake, ngunit may nangyaring nakakatakot. Si Illidia ay nilamon ng isang uri ng kadiliman, at sumigaw siya tulad ng isang halimaw. Sinabi ni Igarashi na kailangan nilang tulungan siya, ngunit sinabi ni Illidia na lumayo sila. Sinasabi niya na kailangan nilang tumakbo at lumayo hanggat maaari. Tinitingnan ni Arahito ang kanyang katayuan, at nakita niyang siya ay isang berserker. Tuwing siya ay tinamaan ng kakayahang may kaugnayan sa dugo ng iba, nagiging aktibo ang berserker. Napagtanto ni Arahito kung gaano ito kamapanganib dahil tila hindi kayang kontrolin ni Illidia ang kanyang kapangyarihan. Siguro yun ang dahilan kung bakit siya umiwas at hindi sumali sa kanilang grupo. Nangako si Illidia na iligtas si Misaki dahil sinasabi niyang hindi siya isang life under. Nagtataka si Arahito dahil balak ni Illidia na harapin ang lahat ng mga pangalan na halimaw. At mga orc mag-isa,
Nagmamadali siyang umatake sa higanteng nilalang, ngunit ang kanyang atake ay hindi man lang nakagawa ng gasgas. Gumamit ang higanteng hayop ng malupit na boses na atake, at ang malalakas na ungol nito ay nagpadapa sa kanya. Tinawag siya ni Arahito, ngunit huli na ang lahat. Nahawakan na siya ng halimaw, kaya't sinabi ni Illidia sa lahat na tumakbo. Naisip ni Arahito kung paano sila madaling makakatakas kung gagamitin nila ang return scroll na hawak ni Suzuna. Ito ang tamang desisyon dahil wala siyang kakayahang talunin ang higanteng nilalang. Gayunpaman, sinabi niya na hindi siya tatakbo basta't may nagsabi sa kanya. Sa halip, si Arahito ay nagpapaputok sa halimaw, at nahulog si Illidia. Nakakayanan niyang iwasan ang isa pang atake, ngunit siya ay nasa panganib pa rin. Laminggo si Arahito sa ibang mga babae at sinabi sa kanila na kung mawalan sila ng opsyon, kailangan nilang iwanan siya at tumakas para sa kanilang buhay. Tumanggi ang mga babae, at nangako silang mananatili kasama niya hanggang sa huli. Nakiusap si Arahito na sundin lamang nila ang kanyang sinasabi, at nangako siyang gagawin ang anumang gusto nila kapag nakauwi na silang ligtas. Pumayag ang mga babae, ngunit hindi sila tatakbo maliban na lang kung wala ng ibang opsyon. Pinayagan ni Arahito silang manatili malapit, ngunit pinagawa niya silang mangako na handa na ang return scroll. Naisip niya na kung sino man sa kanila ang tatamaan ng direktang atake mula sa Juggernaut, hindi sila makakaligtas. Gayunpaman, nakita niyang nakakaiwas si Illidia sa mga atake ng Juggernaut. Ibig sabihin, maaari silang lumikha ng pagkakataon upang makabawi. Nagkaroon si Arahito ng ideya, kaya't sinabi niyang sumali si Illidia sa kanyang grupo. Nagatubili siya, kaya't itinuro niya na hindi niya mailigtas si Misaki sa ganitong paraan, at sinubukan ng ibang mga babae na tulungan siyang kumbinsihin siya. Hindi maganda ang sitwasyon, ngunit nagulat si Arahito nang ipakita ng kanyang lisensya na sumali si Illidia sa kanilang grupo. Agad niyang inutusan siyang gumamit ng atake na may malaking pinsala. Iniisip niya kung paano hindi nagtagumpay ang mga pisikal na atake laban sa Juggernaut. Gayunpaman, kung magdadagdag siya ng 10 puntos sa bawat atake ni Illidia, maaaring makalusot sila. Binibigyan ni Arahito siya ng tulong, kaya't nagmadali si Illidia. Ginagamit niya ang kanyang Sonic Raid na kakayahan para makalapit, at pagkatapos ay Blossom Blade upang ilabas ang sunod-sunod na atake. Ang plano ni Arahito ay gumagana ng perpekto, habang ang mga pinahusay na atake ni Illidia ay bumabagsak sa higanteng halimaw. Natatakot si Arahito na maaaring may iba pang kaaway sa malapit, kaya't sinabi niya sa ibang mga babae na takpan si Illidia. Sa sandaling yon, nagpakita ang mga lalaki mula sa bar, at inihahanda nilang wakasan ang buhay ni Illidia. Sinabi ni Arahito sa mga babae na tulungan siya habang sinusuportahan sila. Hindi nag-atubili ang mga babae, at nilipol nila ang lahat ng mga tulisan gamit ang mga pinalakas ni Arahito. Talagang humanga si Igarashi sa layunin ni Suzuna, at nagulat din si Suzuna sa kanyang sarili. Sabi niya na parang kakaiba ang kanyang mga atake, at ito ay isang pakiramdam na hindi niya pa naranasan dati. Lahat ito ay dahil kay Arahito, kaya sinabi niya sa lahat na isipin na kapag nasa harap siya, ang kanilang mga atake ay mapapalakas. Pagkatapos, pumunta ang ating bayani upang tingnan si Illidia, at sinabi niyang okay lang siya. Naramdaman niyang nakakaawa siya dahil wala na siyang natitirang lakas, pero sinabi ni Arahito na ayos lang yon. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa suporta sa pagbawi at sinabi sa kanya na makakabalik siya sa buong lakas. Natuwa si Illidia nang marinig na ayos lang si Misaki. Nag-alala siya dahil hindi siya sigurado kung kaya niyang iligtas ito, kaya't pinasalamatan niya si Arahito sa pagtulong. Nagising si Misaki at agad siyang niyakap si Suzuna. Natatakot siya, kaya't pinasalamatan niya ang kanyang kaibigan sa pagligtas sa kanya. Samantala, humingi ng tawad si Illidia dahil alam niyang nakakalito ang nakita nilang ginawa niya. Alam niyang marami ito, kaya nangako siyang ipapaliwanag ito mamaya. Tumingin si Arahito sa bangkay ng Juggernaut at nakita niyang may hawak itong isang bagay. Nagtataka siya kung isa ito sa mga kayamanan, at nagbigay si Illidia ng karagdagang detalye. Ipinaliwanag niya na ang mga pangalan ng halimaw ay halos hindi naglalabas ng itim na kahon ng kayamanan tulad nito. Ipinahayag niya na ang ganitong uri ay tunay na kayamanan na pinapangarap ng bawat naghahanap na matagpuan. Gayunpaman, nagbigay siya ng babala na huwag basta-basta itong buksan ni Arahito.
Sinabi niyang dapat siyang ipaturo sa isang chest cracker mula sa guild na makakapag-alis ng bitag sa loob nito. Saktong-sakto, pinasalamatan ni Misaki ang kanyang bayani sa pagligtas sa kanya. Wala siyang alam tungkol sa mga piitan o pagiging isang tagahanap, ngunit mula ngayon, nangangako siyang gagawin ang kanyang makakaya upang matuto. Gusto niyang simulan sa pamamagitan ng paghingi kay Arahito na bilhan siya ng hapunan. Naabala si Arahito, ngunit sinabi ng ibang mga babae na gutom din sila. Pumayag ang ating bayani na isama sila, kaya sinabi niya kay Dercia na ibabalik niya siya sa opisina ng mga mercenary muna. Hindi tumugon si Dercia, kaya itinuro ng ibang mga babae na gusto rin niyang kumain kasama nila. Sobrang excited si Misaki at sinabi niyang gusto niyang ipaalam kay Dercia kung gaano ka-cute ang ulo ng kanyang butiki. At malinaw na magiging mabuting magkaibigan ang mga babae. Bago ang hapunan, lahat sila ay pumunta upang mag-ulat sa guild. Sumigaw si Luisa na parang baliw dahil hindi siya makapaniwala na natalo nila ang isang juggernaut. Siya ay labis na nagulat kaya nawalan siya ng malay sandali, at sinabi niyang makipag-usap sila sa kanya sa ibang silid. Doon, ipinaliwanag niya na may mga halimaw na karaniwang lumalabas at may ilan namang bihira. Tungkol sa juggernaut, ito ay napakabihira sa mga tinatawag na fang dorks. Sinuri ni Luisa ang mga tala at natagpuan na isang grupo ng mga partido. May 24th na mga naghahanap sa kanila na minsang humarap sa isang napakalakas na kaaway. Sa kabila ng kanilang sama-samang pagsisikap, sila ay tuluyang natalo. Ang tanging nakaligtas ay ang mga nasa isang grupo na pinangunahan ng isang tao na nagngangalang Bergen. Napagtanto ni Arahito na si Bergen ay isa sa mga salarin. Dinala ng grupo ni Bergen si Misaki upang ilabas si Illidia at upang mapilit itong alisin ang napakalakas na kaaway para sa kanila. Sa ganitong paraan, maaari nilang alisin si Illidia pagkatapos at kunin ang lahat ng yaman para sa kanilang sarili. Sinabi ni Luisa sa kanila na hayaan ang hawakan ng guild ang natitirang bahagi dahil isa sa kanilang mga tungkulin ang husgahan ng mga tao tulad ni Bergen. Pagkatapos, binago ni Arahito ang paksa habang nagtataka siya kung may hari ba ang Labyrinth Country. Sinabi ni Luisa na wala at ibinunyag niya na ang pamilyang nagtatag ng bansa ay pinatalsik mula sa Distrito 1. Ang mga may kapangyarihan sa Labyrinth Country ngayon ay ang mga pinuno ng katedral at ang mga gabay ng guild. Napagpasyahan ni Arahito na sila ay naghahanap dahil ito ang nais ng bansa at iyon ang dahilan kung bakit walang pagpipilian ang mga taong tinawag dito kundi maging mga seeker. Pagkatapos, ibinunyag ni Luisa ang isang napaka-interesanteng bagay tungkol sa bansang ito. Ipinaliwanag niya na lahat ng labyrinth sa Labyrinth Country ay umiiral sa ibang bahagi ng mundo. Tanging ang mga pasukan na ginagamit para mag-teleport papunta sa kanila ang nasa loob ng mga pader ng Labyrinth Country. Kahit siya ay hindi pa karapat-dapat malaman kung bakit ganito ang sitwasyon. Nang matapos yun, tiningnan ni Luisa ang kanilang activity log mula sa Labyrinth. Nagsimula siyang sabihin na nakatanggap si Arahito ng 10 puntos para sa pagpasok sa ikalawang palapag ng Field of Dawn. Nakakatulong ito upang umabot siya sa level 3 at nakatanggap siya ng karagdagang 20 puntos. Natalo ng grupo ang 15 cotton balls at nakakuha ng 75 puntos. Pagkatapos, natalo nila ang 8 Poison Spear Bees para sa 64 na puntos. Ang listahan ay tuloy-tuloy habang ang grupo ay nakakuha ng napakalaking bilang ng mga puntos. Kasama rito ang napakalaking 800 puntos para sa pagkatalo sa Juggernaut. Nakakuha rin sila ng maraming tiwala na puntos dahil sa mahusay na pagtutulungan. Ang mga puntos ay tila walang hanggan habang nakakakuha sila ng mga puntos para sa pag-save kay Misaki at paglaban sa mga kriminal. Si Arahito ay isang rearguard kaya't nangangahulugan ito na siya ang higit na nakikinabang dahil sinuportahan niya ang bawat isa sa kanila. Sa huli, ang lihim na kontribusyon ni Arahito ay umabot sa napakalaking 1,649 na puntos. Ibig sabihin, hindi siya pangalawa sa lahat ng Distrito 8. Sinasabi ni Luisa na ang 3-digit na puntos ng kontribusyon ay kahanga-hanga na. Ngunit nakarating si Arahito sa 4 na digit sa loob lamang ng 2 araw. Nagulat si Arahito sa kanyang sarili at sinasabi ni Luisa na talagang kahanga-hanga siya. Nagtataka si Misaki kung maaari na silang kumain at iniimbitahan ni Arahito si Luisa. Sumama siya sa kanila at pumunta sila sa isang restaurant. Si Arahito ang kanilang leader kaya't sinasabi ng mga babae na maaari siyang umupo sa gitna.
Ang sandali ay nagiging mas matindi habang hindi makapagpasya ang mga babae kung sino ang mauupo sa tabi ni Arahito. Kinuha ni Misaki at Thorsia ang inisyatiba habang umuupo sila sa tabi niya. At ang ibang mga babae ay nabigo. Talagang gustong malaman ni Misaki kung anong klaseng mga babae ang gusto ni Arahito, ngunit nananatiling propesyonal ang ating bayani. Sinasabi niyang ang mga ganitong paksa ay hindi pinapayagan at sa wakas ay dumating na ang pagkain. Lahat ay nais na mag-toast si Arahito, ngunit may nais siyang sabihin sa kanila muna. Ipinaliwanag niya na pagkatapos ng hapunan, plano niyang makita si Layla. Sa ganitong paraan, maaari niyang opisyal na idagdag si Thorsia sa kanilang grupo. Ipinahayag niya na ang kanyang layunin ay ibalik si Thorsia sa kanyang katawan ng tao at naiwan si Thorsia na walang masabi. Nagtataka ang mga babae kung posible bang maibalik si Thorsia sa kanyang anyong tao. Ipinaliwanag ni Arahito kung ano ang sinabi sa kanya ni Layla. Kung maibabalik nila ang kanyang anyo, makakabalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Hindi alam ni Arahito kung paano ito gagawin, ngunit may impormasyon si Luisa. Sinasabing upang maibalik ang anyo ng isang demi-human, kinakailangang pumunta sa katedral sa Distrito 4. Hindi ito magiging madali dahil napakakaunti ng mga naghahanap na nakarating mula Distrito 8 patungong Distrito 4. Maging si Alidia ay nagsabi na umabot lamang siya hanggang Distrito 5. Ang kanilang paglalakbay ay magiging mas mapanganib, kaya't sinabi ni Arahito na hindi niya sisihin ang sinuman sa mga babae kung tatanggi silang sumama sa kanila. Iniisip niya na ito ay isang usaping buhay at kamatayan, kaya't hindi niya maaring pilitin ang mga babae sa bagay na ito nang walang pag-iingat. Gusto niyang marinig ang kanilang mga opinyon, kaya't agad na nagsabi si Agarashi na siya ay sasama. Maraming tulong ang ibinigay sa kanya ni Thorsia, kaya nais niyang suklian ito. Alam din niya na mabuting tao si Arahito at hindi niya kailanman ilalagay ang sinuman sa hindi kinakailangang panganib. Kahit sa kanilang nakaraang buhay, hindi pinapayagan ni Arahito ang kanyang mga katrabaho na magpakaabala ng labis. Sa katunayan, kung walang humahadlang sa kanya, siya mismo ay magpupursige ng labis. Kaya naman iniisip ni Agarashi na kailangan niya ng isang tao upang bantayan siya. Sinasabi ni Luisa na sasama siya sa kanila dahil tiwala siya sa kakayahan ni Arahito. Kahit gaano ito kamapanganib, sigurado siyang sa tulong nito, makararating sila sa Distrito 4. Sabik na sinasabi ni Misaki na sasama rin siya dahil magiging boring ang manatili. Bukod pa rito, sinasabi ng kanyang mga instinto bilang isang sugarol na mas tatagal ang kanyang buhay kung kasama si Arahito. Gusto ring tumulong ni Suzuna, pero una siyang sumali sa grupo ni Alidia. Nais niyang maging tapat kay Alidia at marinig ang kanyang sasabihin. Pinapaalala ni Alidia sa lahat ang problema na nasaksihan nila kanina. Ipinaliwanag niya na ang kanyang espada ay tinatawag na Scarlet Emperor. Ito ay matatagpuan sa isang kayamanan na iniiwan ng isang partikular na halimaw. Ang Scarlet Emperor ay nagiging likas na trabaho ng sinumang gumagamit nito. Ipinaliwanag ni Alidia na siya ay orihinal na isang mandirigma ng espada, ngunit siya ay naging isang sinumpaang talam. Ang likas na kakayahan nito na tinatawag na Berserk ay automatikong umaaktibo kapag siya ay nadudugusan ng dugo ng iba. Upang mas lalo pang palalay ng sitwasyon, hindi niya maalis ang espada. Si Arahito ay nagulat nang marinig ito, at nagtataka siya kung bakit hindi niya sinuri ang espada bago ito gamitin. Ipinaliwanag ni Alidia na dati siyang bahagi ng isang grupo na tinatawag na White Knight Brigade. Nangangalap sila ng mga kahon mula sa mga kilalang halimaw at ginagamit ang kagamitan na nakuha mula rito upang maging mas malakas. Wala silang pakialam sa pagsusuri ng anumang bagay dahil hindi mahalaga sa kanila kung ang kagamitan ay may sumpa. Ang mga miyembro ay hindi makatanggi na gumamit ng mga bagay dahil gagawin nila ang lahat upang maging mas malakas. Noong panahong yon, nais din ni Alidia na maging mas malakas, ngunit ngayon ay pinagsisisihan niya ito. Pakiramdam niya ay naging ibang-iba siya dahil sa espada na ito. Kaya naman nakaka-relate siya kay Teresia at nagpasya siyang sumama sa kanila. Bilang kapalit, nais din niyang humingi ng tulong mula sa kanila. Sinasabi niyang may mga dahilan siya kung bakit kailangan niyang muling umusad, ngunit hindi niya ito kayang gawin mag-isa. Pumayag si Arahito na tulungan siyang alisin ang sumpa, at sinabi niyang maaari silang maghanap ng paraan habang naglalakbay. Nagdiwang ang lahat nang sila'y magkasundo na sama-samang sumama sa paglalakbay.
Sa pagtatapos ng gabi, nakita nating medyo nalasing sina Igarashi at Luisa. Babalik si Arahito sa opisina ng mga mercenary, kaya't sinabi ni Alidia na maaari niyang isama ang ibang mga babae pabalik sa kanyang tahanan. Sa opisina ng mga mercenary, nakipag-usap si Arahito kay Leila. Ipinahayag niya na mayroon siyang 100 tanso na tiket, kaya nais niyang gawing opisyal na miyembro ng kanyang grupo si Teresia. Naisip ni Leila na ang isang baguhan ay mangangailangan ng hindi bababa sa 1 buwan para makakuha ng ganitong dami, kaya siya ay humanga. 1 araw lang ang inabot ng ating bayani, ngunit mapagpakumbaba niyang sinabi na siya ay sinuwerte. Nangako siyang poprotektahan si Teresia sa kanilang misyon upang maibalik siyang tao. Ipinaliwanag ni Leila na nagbibigay siya ng tahanan para sa mga demi-human, ngunit hindi yun ang tunay niyang layunin. Talagang nais niyang ibalik sa kanila ang kanilang mga kaluluwa, ngunit kulang siya sa lakas. Idineklara niya na ang isang matalino at tapat na tagahanap tulad ni Arahito ay kanyang sinag ng pag-asa. Maraming responsibilidad ito, ngunit nangangako ang ating bayani na gagawin niya ang kanyang makakaya. Sinabi niya na minsan nararamdaman niyang naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman ni Teresia, kahit na hindi siya makapagsalita. Hindi niya malalaman kung ito ay isang palagay lamang o hindi hanggang sa makausap niya siya. Itinuro ni Leila na hindi karaniwan para sa mga demi-human na magkaroon ng damdamin. Gayunpaman, malinaw na mas bukas si Teresia kay Arahito ngayon kumpara kahapon. Humiling si Leila sa ating bayani na alagaan si Teresia, at nangako si Arahito na gagawin niya ito. Habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Arahito kay Teresia na hindi siya kailangang maglakad sa likod niya. Sinasabi niya na maaari siyang maglakad kahit saan niya gusto, kaya naglalakad siya sa unahan niya. Nagbago ang isip niya at tumayo sa tabi niya, at pinapaalala niya sa kanya na maaari siyang gumawa ng kahit anong gusto niya. Ang hinihiling lang niya ay manatili siyang kaunti sa unahan niya kapag sila ay nasa labanan. Sa ganitong paraan, matutulungan siya gamit ang lahat ng kanyang kakayahan. Nais ni Teresia na maglakad-lakad pa ng kaunti, at sinasabi ni Arahito na umaasa siya sa kanya. Nang bumalik sila sa bahay, naghahanda ang mga babae para maligo. Una, sinabi ni Lydia kay Arahito na kapag tumaas ang kanyang ranggo, kailangan niyang pag-isipan kung saan siya mananatili. Ipinaliwanag ni Luisa sa kanya na siya ay nasa ika-7 ranggo na sa buong Distrito 8. Ibig sabihin, maaari na siyang lumipat sa isang royal suite at ang limitasyon ay 8 residente. Sinabi niya na automatikong kakanselahin ang tirahan ni Ses Una at Elydia, ngunit hindi maintindihan ng ating bayani kung bakit. Ipinaliwanag ni Elydia na ang isang grupo ay hindi maaaring magkaroon ng higit sa 8 miyembro, kaya ang mga silid na maaaring gamitin ng isang grupo ay dapat kayang tumanggap ng kabuuang 8 tao. Bukod dito, iba-iba ang kapasidad ng mga tirahan. Ang benepisyo ng pagiging sa mas magandang silid ay nakakatulong ito sa kanilang pag-recover ng kalusugan at mahika. Mas mabilis. Sinasabi ni Elydia na ang lohikal na gawin ay magkaroon ng isang buong grupo na namumuhay ng magkasama. Ipinahayag ni Arahito na iisipin niya ito at siya ay pupunta upang magpahinga. Tiningnan niya ang kanyang lisensya at naalala na umangat siya sa antas ngayon, na nangangahulugang maaari siyang makakuha ng bagong kasanayan. May ilang mga pagpipilian, kaya't sinuri niya ang mga ito. Naakit siya sa isa na tinatawag na backdraft na automatikong kumakalaban kapag inaatake ang gumagamit mula sa likuran. Maganda rin ang ibang mga pagpipilian, kaya kakailanganin niya ng oras upang magdesisyon. Nagtataka si Arahito kung may lisensya si Thorsia dahil nais niyang makita ito. Ipinakita ni Thorsia sa kanya ang tatak ng alipin sa kanyang leeg at sinabing hawakan ito. Naglabas ito ng kanyang lisensya at ipinakita ito kay Arahito. Pareho silang may isang skill point na maaaring ilaan, kaya sinabi niya na maaari silang pumili ng magkasama. Nagising si Jess at Misaki mula sa kanyang pagnap, at nangako siyang magiging kapaki-pakinabang kay Arahito. Ang kanyang trabaho ay sag-alan, kaya't mas madali ang makahanap ng mga kayamanan kapag nandyan siya. Nagtataka si Arahito kung bakit sag-alan ang pinili niyang trabaho, kaya't sinabi niya na mukhang masaya ito. Magaling siya sa mga laro ng baraha at kahit ang pamilya niya ay bumili ng tiket sa loto na nanalo ng 100,000 yen. Napagpasyahan ni Arahito na talagang swerte siya, kaya't sinabi ni Misaki na maaasahan siya. Napansin ni Misaki na lahat ay pumunta upang maligo, kaya't nagpasya silang sumama.
Pumunta si Arahito sa paliguan ng mga lalaki habang sumama si Thorsia sa mga babae sa paliguan ng mga babae. Masaya ang ating bayani sa kanyang oras mag-isa at walang hindi angkop na nangyari na kailangang alisin mula sa buod na ito. Pagkatapos, kailangan ni Arahito na palamigin si Thorsia matapos siyang main item sa paliguan. Panahon na upang magpas siya kung aling mga silid ang tutuluyan ng bawat isa, kaya't inihayag ni Misaki na siya ang nag-isip ng laro. Mayroong 7 ruta at ang pipiliin mo ay magpapas siya kung saan ka matutulog. Naalala ni Arahito na ang pagtulog sa isang silid kasama ang ibang tao ay maaaring maging delikado dahil sa nangyari kay Agarashi. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ito sa mga babae, kaya't naglalaro na lang siya. Sa kabutihang palad, ang kanyang ruta ay nagiging dahilan upang matulog siya ng mag-isa sa sala. Naghahanda siya para matulog at dumating si Thorsia upang bisitahin siya. Napagpasyahan niyang babalik din siya sa kanyang kama sa lalong madaling panahon, kaya tiningnan na lang niya muli ang kanyang mga kakayahan. Gusto sanang piliin ni Arahito ang backdraft, ngunit pinaalalahanan niya ang sarili na ang mga kakayahang makikinabang sa grupo ang dapat unahin. Kaya't pinili niya ang Hawkeyes, na nagpapabuti sa kanyang kakayahang subaybayan ang mga sitwasyon habang nasa likuran. Ginagamit ito ni Arahito ngayon at may grade na sumasaklaw sa buong silid. Agad na nararamdaman ng ating bayani ang pagkakaiba dahil mas malawak na ang kanyang kaalaman sa paligid. Sigurado siyang magiging kapaki-pakinabang ito, ngunit pagod na siya ngayon at siya'y nakatulog. Sa gitna ng gabi, nakakaramdam si Agarashi ng kakaiba at sinasabi ng ibang mga babae na ganoon din sila. Nahihikayat sila kay Arahito, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, pinag-uusapan ng lahat kung ano ang kanilang gagawin. Luisa ay nagsabi na aayusin niya ang isang pagtingin sa suite para kay Arahito upang makapili siya ng bagong lugar. Pagkatapos, hahanapin niya ang isang chest cracker upang buksan ang kahon na natagpuan ni Arahito matapos talunin ang higanteng halimaw. Nag-iisip si Arahito kung may nangyaring kakaiba kagabi at lahat ng mga babae ay nagkukunwaring walang nangyari. Ang ating bayani ay pumunta sa dissector na gumawa ng kanilang kagamitan mula sa material ng pulang mukha. Lahat ito ay talagang mataas ang kalidad at sinabi ni Arahito na nailigtas na nito ang kanyang buhay. Dinala ni Arahito ang Juggernaut upang ma-dissect kaya't nagtatrabaho ang lalaki dito. Sinabi ng lalaki na napakalaki ng Juggernaut kaya mayroon siyang bawat dissector shop sa Distrito 8 na naghahati ng trabaho. Nandoon ang kanyang anak na babae at sinasabi niyang sabik na siyang gamitin ang kanyang mga talento sa malaking piraso na mayroon sila. Labis na humanga ang dalaga dahil nakapagdala si Arahito ng 2 sa loob ng 2 araw. Sinasabi niyang ang makita ang kanyang tagumpay ay nagpapaisip sa kanya na gusto niyang pumasok muli sa isang dungeon. Sigurado siya na magagawa niyang disektahin ang lahat ng uri ng mga bihirang halimaw kung sasama siya kay Arahito. Nag-iisip ang may-ari ng shop kung ano ang nais ni Arahito gawin sa material kapag natapos na sila. Sinabi ni Arahito na nais niyang hawakan ito, habang siya ay nag-iisip kung ibebenta ang mga ito o gagawa ng kagamitan. Sa labas, handa na ang ating mga bayani na tingnan ang mga candy ngunit mas mahalaga, makipagkita sa taga-bukas ng kahon. Tumingin si Arahito sa mahiwagang itim na kahon at hindi niya maiwasang magtanong kung ano ang nasa loob nito. Salamat sa panunood ng aking buod. Siguraduhin i-like ang video.